Sa atin po ng pagbasa mula hango sa gumagawa ng mga apostol. Nakita natin ang nangyari kina San Pablo at ni Silas na kanyang kasama. Dahil sa kanilang pagpapahayag ay ikinulong sila. At ito rin ay matagal na rin sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa kalangitan, bago siya nag-aalay ng kanyang buhay, sa huling hapunan ay sinabi niya na kung inuusig ang mga alagad ay katulad lamang na siya mismo ay inusig din ng sanlibutan. Ang maganda lang kasi kahit na mayroon ng intervention, mayroong lindol na nangyari at kahit nabuksat at nawasak ang kulungan, na siyang ikinabahala ng punong bantay kasi ang parusa ay papasakan niya. Sina Pablo at Silas sa kanilang makasama ay hindi po umalis. Hindi sila nag-iskapo. Hindi na kinuha ang pagkakataon para sila'y makalaya. Bagkus nanatili sila. At ang kanilang panatili, dahil sila'y sa katotohanan, wala silang kasalanan, dahil alam natin na mga kasalanan lang ang nag-iiskapo. Kaya tuloy, ang nangyari ay naging dahilan yun para yung mga bantay at kanilang sambayanan ay naniwala sa mabuting balita. Kaya minsan hindi ang mga mabubuting pagkakataon ang nagdadala ng mabuting mga bunga. Maski mga alanganing mga pagkakataon ay magbubunga pa rin ito ng mga mabubuti. Higit sa lahat, kung ito'y ginawa natin sa ngalan ng Panginoong Hesus at sa Kanyang utos na magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. Sa Ebanghelyo ay patuloy ng pagpapahayag ng Panginoon. Ang diskurso na ito, alam natin na pangalawang linggo na ito ngayon, na sinasamahan tayo sa mga pahayag ng Panginoon sa Kanyang diskurso sa panahon ng huling hapunan, nang kasama niya ang mga alagad. Na doon ipinakilala pa niya ang kanyang sarili, inilahad pa niya ang kanyang sarili, at kung ano ang ating ugnayan sa Kanya. So, mabalikan natin ang ilan, na siya at ang Ama ay isa. Nang Ama ang taga-alaga ng ubasan, tapos ang puno ng ubas ay ang Panginoon at ang mga sanga ay tayo. So marami pa siyang ipinahayag sa kanyang sarili at kasabay noon ay paglalahadin kung sino tayo na nakipag-ugnayan sa Kanya. Tandaan natin, in every theophany there is always a corresponding androphany. Sa ngayong parte, ang perikope ngayon ay nagsasaad na kung saan ini-address ng Panginoon ang kalungkutan na nadarama ng maalagad kasi nga sa kanyang pahayag na panahon na para siya'y kauni ng mga pinuno ng sanlibutan. At panahon na rin na siya'y bumalik sa Ama. Kasi sinong matutuwa dito na ang iyong, sabi natin na Panginoon, ay kukunin. Kaya tigib sila ng kalungkutan. At ito ang in-address ngayon ng Panginoon. Binigyan niya sila ng bagong pag-asa. At ang bagong pag-asa na ito ay ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin. Una, sa buhay ng mga apostol na nabahagi na natin na makibahagi tayo sa binyag, na makibahagi tayo sa panampalatayang ating tinanggap, nang tayo ay naging mga templo ng banal na Espiritu. At ang katotohanan, ang tanong dito ngayon ay sino ba ang banal na Espiritu? Hindi natin mapagkaila na marami po sa katangian ng banal na Espiritu ay naikabit natin sa ating mahal na Ina. Sinabi dito na ang banal na Espiritu ay may tatlo na gawain. Ipakilala niya ang kasalanan, ipakilala niya ang katuwiran, at in between dito ay ang kahatulan sa mga gumagawa ng kasalanan. Hindi sinabi ang
ang rewards na mga nasa kabutihan. Pero alam na natin yun, mga kapatid, ano ang gantimpala na nagsusumikap at magsusumikap pa natuparin ang utos ng Panginoong Hesus. Ang unang mga utos ay mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buo nating pag-iral baga, at mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun ang summary ng Panginoon sa 10 utos. Na ngayon dinagdagan niya ng sarili niyang utos, ang kriteriya ng pagmamahal na ito. Sabi niya, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At alam na natin yon, alam na natin kung ano ang icon, ang modelo ng pagmamahal. Walang iba kundi ang Kristong nakabayubay sa krus. Ang Kristong nakakabit sa patrono natin kay San Pablo de la Cruz. Yan ang Kristong nakabayubay sa krus na modelo kung anong uri ng pagmamahal ang kaniyang ipinagawa na iniwan sa atin. Ang katuwiran ay para mamunga tayo ng masagana, para ang ating kagalakan ay may kaganapan. Dahil kapag ginawa natin, mamunga tayo ng masagana, magagalak ang Ama. So ngayon dito ay ang banal na Espiritu ang magbibigay lakas ng mga apostol. At alam natin, 2 linggo mula ngayon, ipagdiwang natin ang panahon ng Pentecostes, na kung saan bumaba ang banal na Espiritu sa forma ng dilang apoy. Ito'y pumatong sa mga apostol. At ang mga mapangyari ito, buong tapang, nagkaroon sila ng bagong tapang. Nawala ang kanilang takot, ang kanilang mga pangamba, kundi ang katapangan na ibahagi ang mabuting balita. At nakapagsalita pa sila ng iba't ibang wika ayon-ayon sa mga nakikinig sa kanilang pagpapahayag. Kaya marami ang nagsumampalataya sa Panginoon sa kanilang mga pagpahayag. Dito ay sinabi kung ano ang kasalanan, ano ang katuwiran, at ano ang kahatulan. Ang ating kasalanan, kapag hindi tayo maniwala na ang Panginoong Hesus ang siyang pinadala ng Ama, na ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believed in Him would not perish, but would have eternal life. So unless we profess and accept Jesus as our Lord, sabi pa ng ibang mamamahayag, lalo pa ng ibang mga sikta, hindi tayo magkakaroon ng salvation, ng kaligtasan. At ipakilala rin niya kung ano ang katuwiran. Ang katuwiran na ito ay ang Panginoon at ang Ama ay isa. Gaya ng sinabi niya kay Felipe na nagtanong na ipakita mo sa amin ang Ama at ganap na ang aming kasiyahan at kagalakan. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya bilang sagot at tugon, Ako at ang Ama ay iisa. Sino ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kasi anuman ang sinabi ko, anumang ginawa ko ay hindi saganang akin, kundi ito'y buhat sa Ama na nagpadala sa akin. Kaya kung may alinlangan pa na ang Panginoong Hesus ba talaga ang ating Panginoon, siya ba talaga ang magliligtas sa atin, sana'y makumbinsi tayo ng katuwirang ito. At sabi tungkol sa kahatulan, nahatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Pwede nating intindihin na nagapi na ng Panginoong Hesus ang pinuno ng kasamaan ng sanlibutan. Kasi kahit siya ay namatay sa taas ng krus, maalala natin na siya hindi pinatay. Kundi sabi niya, walang makakuha sa buhay ko hanggat hindi ko ito inialay. Kaya ang kamatayan niya sa krus ay naayon sa plano ng Panginoong Ama na ialay ang buhay bilang imbitasyon sa atin.
At ang larawang ito sana ang kakatok sa atin na manatili tayo sa katuwiran. Gaya ng imbitasyon ng mahal na ina, ang Birhen ng Fatima, sa 3 bata na kung saan ipinahayag niya na kailangan po tayong lahat ay magdasal. Tayong lahat ay magbalik loob sa Diyos, magsisi, at gumawa ng mga pagtitika. Dahil ipinakita rin niya sa 3 bata na ito ang visyon kung ano ang mangkahinatnan ng mga tumitiwalag o tumatalikod sa Diyos. Ang impyerno at ang sufferings ng mga makasalanan. Kaya binigay din sa atin ang panalangin every pag-rosary natin, every dekada ng Hail Mary, ay meron tayong Prayer of Fatima. Na idinalangin natin ang lahat ng mga kaluluwa, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan. So alam natin ang Birhen ng Fatima ay napakita mula sa Mayo 13 ng 1917 hanggang October 1917. Na kung saan sa mga panahong yaon ay mayroong unang digmaan ng pandaigdig. Isa ito sa madugong digmaan na kahit hindi pa moderno ang mga gamit pang digma, dami, milyon-milyon na rin ang namatay. At dito, sinabi ng Birhen na matatapos ang giyerang ito. Pero hindi magtatagal, magsisimula muli ang isa pang malaking giyera. Alam natin, bilis lang, natapos yun ng 1918 o 1919, nagsimula na naman sa 1939 at binuksan ito bilang pandaigdig na digmaan, no? Sa pamagitan dito sa atin sa Pilipinas, nang bumbahin tayo ng mga Hapon. Kaya ang sabi ng Birheng Maria, na Birhen ng Fatima, na magdasal tayo para sa kapayapaan. Talikdan natin ang mga kasalanan at magtitika po tayo. Mga kapatid, minsan gusto natin ang Birheng Maria bilang deboto ng Birheng Maria. Kasi nga may takbuhan po tayo. Sa solemnity ng Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo, ang readings doon ay ang kasalan ng Kana na kung saan sinabi ng Birheng Maria sa Panginoon, wala na silang alak. Sabi ng Panginoon, hindi ko pa panahon ginang. Nang salitang ginang, 2 beses lang ginamit ng Panginoon dito sa kasalang ito, at habang nakabayubay ang Panginoon sa taas ng krus, nang ibigay siya kay Juan at sa atin at sa buong simbahan. Kaya naging ina siya ng buong simbahan. Ginamit ang salitang ginang. Sabi ng Birheng Maria sa mga alagad sa kasalan, gawin ninyo lahat anuman ang sabihin niya. At ang tubig ay naging alak. Through the intercession of the Blessed Virgin Mother, ang Birheng Maria. Kaya gusto natin na maging mas malapit tayo dito sa parokya ng St. Paul sa ating mahal na Birhen sa magitan ng gawin nating shrine ng ating ang mahal na Birhen dito sa St. Paul, ang Birhen ng Fatima. Sana wag lang natin ilagay sa ating kamalayan para malapit na siya takbuhan natin sa ating mga pangangailangan. Oo, alam natin na walang nadismaya sa sino mang lumapit sa mahal na ina at humingi ng kanyang pamamagitan o intercession. Pero mga kapatid, sana lumago din tayo, bumangon din tayo at lumaki, lumalim sa panampalataya. Na ang rason dito, isang rason at palagay ko importanteng rason. Una ay tayo man din ay maging mga tao mananampalataya na nagsusulong para sa panalangin.
para sa kapayapaan, para sa buhay na ayon sa gusto ng Diyos. Tayo yung mag-advocate ng kapayapaan, gumabay para matalikdan ang kasalanan. Sikapin natin na minsan humingi tayo, pero naman siguro 2 bisis tayong magbigay. Huwag lang tayo puro kabig. Sana bigay naman tayo. Tulak naman tayo para sa iba. Kasi ito ang adhikain natin na lumago sa pananampalataya, magbunga ng masagana. At hindi lang tayo ang maliligtas, kundi gaya ng Birhen ng Fatima, ang nais na kaligtasan para sa nakakarami o sa lahat. Kaya nagpakita siya para paalalahanan ng mga tao sa labis na kasalanan. At sa mamagitan ng 3 mga bata, nakalaunay isa lang ang binuhay, o nabuhay, si Santa Lucia. Alam natin na ito ang kanyang layunin, hindi lamang sa takbuhan natin, kundi tularan natin siya. Na maalala ng lahat ang lalim ng kasalanan at ang parusa ng kasalanan para magbago ng buhay. Na sa panalangin lamang natin ma-strengthen ang ating ugnayan sa Diyos. At sa ating mapagtitika ay dito natin din maramdaman kung ano ang mga priorities at mga essentials ng buhay. Nasabihin na malala natin, masatin man ang buong sanlibutan, kung wala ang Diyos, wala rin. Kaya nawa ang mga palaala ng Ebanghelyo, ng pagbasa, at ang nobina na pinagdiriwang na ito sa pamagitan ng mahal na Birhen ng Fatima, lalo po tayong lumago sa ating panampalataya nang matupad sa atin ang utos ng Panginoon, nang mamunga tayo ng masagana. Siya nawa.